information is well taken. So you may proceed, Congressman Gutierrez. Thank you, Mr. Chair. I guess that would explain why no letter was received by this committee. It's unfortunate po, no? Because he would be our only lead to the question of what happened, what truly happened in the Dumoy and Arlene Apartments issue. But we'll see what we'll have to do po with our other. We'll have to see it a later time po, no? Mr. Chair, maybe ask really briefly lang po, no? They mentioned the DRM died in action. Was this during a police operation po ba? Or Well, the letter here did not say that he died in action or in the line of duty, but we were just informed by the DPRM that he has. sige po, Mr. Chair. Just have her question on the side. So, Mr. Chair, proceeding with my interpellation, I'd like to ask si Ms. Jed Pilapilsi. Ma'am, magandang gabi po. Good afternoon po, Your Honor. Good afternoon po. Good afternoon. Ms. Pilapilsi, nabasa po namin yung slide dito. At marami po kayong nabanggit in relation to po yung nangyari dito sa Dumoy. May ilang katanungan lang po ako in relation po dito. Nung una, medyo, pasensya na po na ulitin ko yung tanong po, no? Kasi medyo nalito po kanina sa interpellation ni Chairman Abante. So kayo po ay naimbita para sa isang investigation nung January 1 at naulit po ito nung January 4, tama po ba? Opo, Your Honor. Nung January 1, sino po yung sabi po ninyo, parang si Monte de Ramos? Siya yung medyo mahaba-haba talaga na investigation. Pero naimbestigahan din po ako, pinapasok ako ni Sir Wilkins doon sa office niya, yung maliit niya na office, kasama yung anak ko, bitbit ko, na may tinatanong din po siya sa akin. Nung January 1 po ito? Opo. So, January 1, mahaba-habang investigation by Monte de Ramos, may short portion pa. Akala ko po, sabi po ninyo, hindi po nagtanong sa'yo personally si Mr. Hindi, yung Villanueva. kanina kasi sir, Your Honor, I'm sorry. I'm saying na hindi po si Sir Wilkins dahil we were talking about yung investigation at the time which was conducted by Sir Monte de Ramos. Hindi po siya, wala po siya doon. Pero sa totoo lang, separate kasi yun eh. Tinanong niya ko doon sa office niya. May tinanong din siya sa akin. Yung kay Sir Monte de Ramos, yun yung mahaba-haba ng mga tanong-tanong niya. So ito po yung sinasabi ni Mr. Villanueva kanina na maliit yung opisina, meron siyang sariling office, kayo po Opo. nasa labas. Doon po yung question po kayo ni Monte de Ramos. Tapos at a later time, pumasok po kayo sa opisina mismo ni Opo. Mr. Villanueva. At meron rin kayong interrogation na pong nangyari po. And ano po, Your Honor, I cannot exactly remember if nauna ba si Sir Wilkins o yung si Sir Monte de Ramos. Pero I was interrogated in the same day po. Kasi ito lang yung tinanong sa akin ni Sir Wilkins na Jed, ituro mo kung saan pa yung mga laboratory ng asawa mo. Kasi parang ito yung bargain para makalaya ko. Sabi ko sa kanya, hindi ko nga alam po yung asawa ko na may laboratory. Paano ko ituturo na meron siyang ibang laboratory? Kayo naman ang nag-surveillance. So actually, I was sarcastic at that time. I'm sorry for that. Nasagot ko talaga siya, bakit mo ko tatanungin? Kayo naman ang nag-surveillance. Alam nyo kung saan yung mga laboratory ng asawa ko kung meron nga. Bakit akong tinatanong nyo? So medyo na ano siya doon, na-offend siguro siya doon. I can still remember at that time kasi hinahawakan ko yung baby ko. Nung tinatanong niya ako kung saan-saan pa daw yung mga laboratory ng asawa ko. Sige po. And I would ask Mr. Villanueva, but he's made it clear that he does not, hindi niya po naalala na kayo po ay tinanong po niya at the time. So we'll take that testimony as it on its face po. No? So, Ms. Pilapilsi, si Monte de Ramos, mahaba-habang investigation, si Mr. Villanueva, according to your testimony, may konting investigation rin po sa inyo. May si Carillo po ba ay nag-interrogate po sa inyo or any other members na kilala po ninyo? Si Sir Carillo, nag-ano din siya sa akin, yung mga tanong-tanong. Actually, naalala ko yun, pinapunta ko doon sa likod ng office ng PDEA. Hindi talaga sa office. Nagtaka nga ako bakit doon ako dinala. Yung parang, ewan ko doon, parang may maliit na, parang shade lang doon. Hindi ko rin kilala yung mga tao na nag-interrogate sa akin. Marami sila actually. Binibidyo pang ako nila while nagatanong sila sa akin. Doon sila, pero hindi ko talaga sila kilala kung sino sila.
And naimbita ulit po kayo sa PIDEA, no? Noong January 4. Opo, Your Honor. And sino po yung mga nag-investigate po sa'yo? Can you give us a rundown po, gaya nung ginawa mo po dito for January 1? Sino pong unang... The same pa rin people. Kaya nga ito, hindi ko sila makalimutan kasi ito silang dalawa, si Val Carrillo at saka yung si Monte de Ramos. Sila po yung, yung palagi nagtatanong po sa akin, Your Honor. Separately, hindi magkasabay? Hindi. Iba-iba. Separately January 4. Opo. Nung January 4, na-investigate, na-interrogate, na-question po ba kayo ni Mr. Villanueva? Hindi ko na po maalala. Once lang po na... So January 1 po yung naalala? Oh, once lang talaga naalala ko na yun lang, tinanong niya po yung tungkol doon. So going back po to sa iyong investigation ng January 1, nabanggit po ninyo na tinatanong po kayo kung may mga laboratories or whatnot. But based on sa sinumpaang salaysay po ninyo, nabanggit nyo na tinanong rin naman kayo kung ano po yung inyong mga negosyo. At doon mo po nabanggit, no? Dito binanggit po ninyo na candies at chocolates yung iyong distribution doon sa Agdao. Opo. And nabanggit po ninyo na binili nyo rin yung Dumoy para iparenta. Binili rin po, meron rin po kayong paggawa ng foam at metal sa Bunawan. At of course, yung Arlene apartment, doon po kayo nakatira. So coincidentally, ito rin po yung 4 locations na naging target po ng investigation and raid ng PIDEA. Tama po ba? Hindi ko nga po alam na sino-surveillance po ako, Your Honor. Honestly, wala kong alam. Pero yun nga po, ito yung mga localities, ito yung mga location. Itong mga binanggit mo po dito, yun mismo yung mga O kasi yun po yung parang routine ko po araw-araw. Okay po. So at the time po, nung nalaman po ninyo na based on the investigation, halimbawa, yung paggawaan po ninyo ng foam and mattress sa Bunawan, nahanapan pala ng air scrubber. Yung inyong warehouse sa Agdao na supposedly for distribution of candies and chocolates, nahanapan pala ng mga precursor chemicals. I'm sure may mga pictures po yun na pinalabas. Nagulat po ba kayo? Honestly po, Your Honor, hindi ko po talaga alam na meron yung mga scrubber, yung mga gina-mention po ni Sir Wilkins. Wala pa akong alam doon. Kasi pag pupunta po ako sa office, sa area, usually sa office po ako kasi nga ako ngayon nag-a-account po sa business po. Back po sa binanggit po ninyo tungkol sa Arlene apartment. Sabi po ninyo sa inyong apartment, 5 po kayo, no? That's 6. Ikaw po yun, yung inyong asawa, yung inyong kapatid, mother-in-law, father-in-law, at kasambahay. Tama po ba? Anak ko po. Ay, at anak pa. So 7. Tapos, yung in the other rented apartments na mga Chinese nationals rin, may naalala po kayong number? Kung ilan po sila doon? Ilan po? Kasi kami, door 1 po kami, Your Honor. Tapos yung door 2, si din yun ang apelido pero hindi ko sila kilala. Mga Chinese din yun. Yung 3, yung 4, hindi ko nakilala. Yung sa 7 lang po. Pero total number of occupants po, maalala po ba ninyo? In addition to the 7 na kayo po sa inyong apartment. Hindi ko talaga maano, Your Honor, kung ilan po talaga yung sila. Kasi nung dinala po kami doon sa PIDEA, pinasakay po kami lahat. Pero hindi ko po alam kung ilan kami at that time po, Your Honor. Sa bagay po, no, inamin naman ni Mr. Villanueva na kinuha po kayo from Arlene apartment, separate na po kayo to different offices. So, hindi sabay-sabay yung based on the blotter na 13 personalities. Sige po. One last question po, no? Kasi sana po naintindihan po ninyo. Naramdaman ko po yung sinasabi po ninyo earlier to the Honorable Chairman. Masakit po na balikan tong experience. Pero I hope you understand, kailangan po namin ito. Kasi nga po, marami ng mga pieces of evidence, testimony na lumalabas ulit. This is why we have to revisit po yung nangyari. And one of those mentioned was that of, 2 of them actually, yung testimony ni Arturo Las Cañas and ni Colonel Asierto. At may nabanggit po na personalities. Yung una, si Mr. Hong Ming Yang, na naitanong na po sa inyo and you confirmed na kilala po ninyo. But I also have to bring up si Mr. Johnson Chua, and I think this was also questioned by, I think, Chair Barbers, I think. Kilala niyo po ba si Mr. Johnson Chua? Kilala ko po siya kasi siya po yung nag-rent ng door 7. So kasama rin po siya sa Arlene apartment? Opo. May pamilya po siya eh. May asawa siya at saka anak. Siya po ba ay kasosyo rin po ninyo in yung sa Dumoy, yung sa Agdao, yung sa Bunawan?
Hindi ko po maalala, pero